Bini, nilait-lait ang Pinoy foods. Trending to mga madam sir no sa social media, at the same time syempre dito nga po sa YouTube. So nakita natin to no. So ang daming lumalabas na gantong issue na etong araw P-pop group na Bini is nilait-lait nga daw yung mga Pinoy foods. So ito mula kay Makagago, what's up men? So actually nakagawa na rin ako ng mga reaction video about sa mga gantong content ni Makagago, what's up men no. Okay, so gusto ko lang tong panoorin mga madam sir no kasi ito ano pa, ang dami ko nakikita Talagang ano to sa social media, talagang parang dumalabas sa newsfeed ko. Talagang even sa YouTube nga po. Sabi ko, try ko nga panoorin to. Okay, so mga madam sir, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go, natin to. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest, Umagwelo pa no? biggest Korean! Mas Koreans pa Korean. sa mga Korean! The biggest Pinoy pop star sa balat ng ibang bansa! The biggest clown! Ang kulit din. Mga Pinoy! Ang kulit talaga ng mga pa-intro niya no, Makagago. Ay nako. Di mo alam kung talagang lakas mambasag The biggest clowns! Clown Mga Pinoy na di kumakain ng pagkaing Pinoy. Bini, Pinoy. the legendary clowns. Na di kumakain ng Palakpakan mga sa utak ang mga putang inang yan. Pasensya na, di ko maiwasang tumawa. Ba't naman ganyan, no? Pinalaki yung labit nguso no? Ang lutong ng mura, Makagago, what's up, man? Let's go! Utak ang mga putang inang yan. Okay, ito. Maganda itong mag-content talaga si Makagago, what's up, man? San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Follow Ito na tayo ang dyan. page ko. Wala akong totoong bisyo. Bisyo Itong ko memes. mag-jogging. Hindi ako nag-yosi. Yo, what's up? Parehas tayo, Dalagiyosi. In the house, guys. May gantong memes pa no? First time yata gumamit nun. Sa mga hindi nakasubaybay, meron kulit, tayong video sa Bini ukol sa pagkakaroon nila ng issue na pagkasabwat nila sa isang grooming incident kung Ayan na. saan ay meron dalawang lalaki na jokingly demonstrating a sexual act at sinabing ginagawa ito ng lalaki sa isang 13 years Yun. old na nagngangalang Ashley. Sa dulo, Okay, so ito yung pinakang yung unang naging issue ng Bini no sa social media. Kumbaga Bini scandal pa nga nakalagay sa mga sa mga caption no. So yun nga sinabi ni Makagago, what's up men dito na 13 years old yung binanggit na gano'n no. So may binanggit na gano'n na Ashley yung pangalan, na ganito yung ginagawa mo 'di ba kay Ashley, yung 13 years old yun no. Kaya doon siya, yun yung pinakang unang issue. So this time ito naman po. Okay, let's go tuloy. lalaki sa isang 13 years old na nagngangalang Ashley. Sa dulo ay nagawa rin namang mag-public apology ng Bini via post. Alam niyo na yan, napanood na natin at alam na nating lahat yan. Ngayon, nasa sangkot na naman po ang Bini sa napakatinding issue mga kahombre ko. Lagi na lang, issues over issues over issues. Ngayon, meron pong channel na ang pangalan ay People versus Food. Kung sa ay sari-saring mga individual ang pumupunta dito upang bigyang antas ang mga iba't ibang pagkain coming from different countries. Okay, so vlogger no? Channel din yun ng vlogger na kung saan nga po pinapatikim yung mga pagkain na tapos nire-rate nga po nila. Okay, so let's go. Ang antas ang mga iba't ibang pagkain coming from different countries. Iba't ibang Eto, lugar. mga kahombre ko isa sa kanilang mga naging guest ay ang grupong Bini. At dito i-rate nila ang mga meriendang mga Pinoy. Usually, ibang lahi equals ibang bansang pagkain dapat ito. Ganun po ang kaganapan sa channel na to. Pero strangely, mga kahombre ko, bakit
sa Bini ang pinakain din ay Filipino snacks? That's the question, mga kahombre ko. Ang unang meriendang Pinoy na kanilang tinikman ay ang mixed nuts, na binigyan nila ng 57 Mga out dingdong, of 80 na rating. Ngayon, mga Baba. kahombre ko, sa totoo lang, no, ang mixed nuts, mga kahombre ko, ding-dong, Yun, ding-dong nga. corny, kung ano-anong klase, no, na pagkain Pinoy. Usually yan, mga kahombre ko, kinakain nating mga Pilipino. Yes, Alam true. niyong lahat yan. Dito pa lang, medyo duda na ako, paano nangyari na 57 out of 80 ang naging rating dito ng mga Bini. Napaka-imposible ata nito kasi bilang isang Pilipino, ikaw ay kumakain ng mixed nuts. Tama? Kung ako to, mga kahombre ko, sa akin, ito, kung ang rating ay hanggang 80, siguro ako ay 75 out of 80. As hindi ko naman gusto lahat yung nuts, no? Lahat at ng least nuts na 70. nandun. Pero para sa akin, 75. 75 out of 80. 57 out of 80 is too low para sa akin, ha? Ang ikalawa Kahit naman mga sa akin, kahombre ko, kasi favorite ko yan eh. Yung mixed nut na yan. Especially ding-dong nga, no? Sarap kaya ipulutan yan, di ba? Habang nanonood ka ng TV, snack mo, di ba? Favorite ko yan eh. Lalo yung green peas, no? Yung ganun. Tapos meron pang yung parang ano ba yun? Yung mismong mani, nasa loob, di ba? 57 out of 80 is too low para sa akin, ha? Ang ikalawa naman, mga kahombre ko, ay ang Kwek-kwek. kwek-kwek na nirate nila ng 79 out of 80. Okay. Dito, I agree. And sa totoo lang, mga kahombre ko, 79. napakasarap ng kwek-kwek. Ito yung daily food nating mga Pilipino. Lalo na nung tayo yung mga bata pa, mga kahombre ko, no? Super Memes. famous to na Ayan. street food. Dito naman tayo sa ikatlo. At Okay. ito po Yan, sa ay hopya. ang hopyang baboy. Kung sa ay binigyan nila ito ng 34.98 out of 80. Ang iba sa kanila dito, mga kahombre ko, ay binigyan ito ng number 1. Or else, may isa pa po na nagbigay ng 0.98 dahil hindi daw nila ito nagustuhan. Sa totoo lang, mga kahombre ko, kahit ako, yung Yes. hopyang baboy na pinakita nila sa video, hindi ko gusto yun. Yun po yung Yes. typical na hopyang baboy na binebenta sa bakery. So actually, ako din, no, mga madam sir, no. So yung pagkain na yan is hindi ko rin talaga naman gusto yan. So yan, medyo parang nag-agree din naman ako diyan, no, na yun na yan is na-rate nila ng 34, tama ba? So kung gano'n, no. So kumbaga para sa akin nga mas mababa pa kasi talagang hindi ko talaga yan. Gusto rin yung lasa. Pero merong iba, no, na mas na hopya, yung plat, 'di ba? Yung plat, yung ube ba 'yon, yung gano'n. Yun talaga para sa akin solid din 'yun. Gusto yun. Yun po yung typical na hopyang baboy na binebenta sa bakery. And unfortunately, masyado siyang tuyot para sa akin. Yun, Yung tama. ganung Same klaseng tayo. hopya na pinakita nila. Kasi mga kahombre ko, ako ang kinakain ko yung tipas hopya lang. Yun, ganito yung pala. bilog. Tama yung ibang Tipas bini pala. na ube or hopyang baboy. Masarap din. Hopyang munggo yan. Gustong gusto ko yan sa tipas hopya. Pero ito, mga kahombre ko, not really. Hindi ko trip kasi sobrang Same, tuyong hopya na kinain nila dyan. So, I understand kung bakit sa 34.98 over 80 lang. Because kahit ako, mga kahombre ko, kung ako to, ang boto ko dito ay mga 40 same out of kami, 80. Okay? So, no chance, mga kahombre ko. Okay. Goods yun. Ang ikaapat ay ang choknut o sikat sa brand na Honey. Honey. Alam niyo yan. Sobrang sikat yan. Na binigyan nila ng 58 out of 80. Iba Baba. sa kanila ay nagsabing hindi rin sila tagahanga talaga ng mani. Dito, mga kahombre ko, parang sakto lang, no? Kasi sa totoo lang, ang honey or choknut, napaka-tamis, no? Sa totoo lang. Siyempre, mga kahombre ko, may mga tao na bawal sa tamis. May mga tao na ayaw ang tamis. Eto, mga kahombre ko, isang kain mo, tamis lahat. Kaya, medyo mahirap, no? Siguro sa mga mas... So okay din naman, no, si Makagago talaga nag-aano niya, no. Nagiging equal siya rito, no. So since ganun nga na kung bawal naman talaga sa tao yung ganung katamis, no. Bawal kumain ng matamis. Talaga namang i-rate niya ng hindi yan. So goods para sa akin goods to si Makagago. Tamis lahat. Kaya medyo mahirap, no? Siguro sa mga mas bata-bata pa, understandable na talagang 100% gustong-gusto nila tong ganitong klase ng pagkain. Pero hindi Mga po bata. natin masisisi ang Bini. 58 out of 80 lang ang kanilang ibinigay kasi nga
tamis. Okay? Okay, correct. Ang ikalima Tama. ay ang isaw. Ay, naku, kung sa yan. ay binigyan nila ito ng total of 39 Yun lang. out of 80. May nagbigay pa ng -1 na score dito. Dito, mga kahombre ko, sa isaw, eto, medyo duda na ako dito. Yan, kasi tama. usually, siguro 80% ng Pilipino kumakain talaga ng isaw. Kasama na siya sa culture ng mga Pilipino na kumakain ka niyan. Everybody eats this, mga kahombre ko. So, Ang hindi sarap siya kaya ganun niyan. kaposible na kahit yon hindi mo kinakain. Pero maarahil din, no? Kasama po yung ibang mga nag-score ng napakababa sa isaw sa 20% ng mga Pilipino, mga kahombre ko, na ayaw ng isaw. Meron din, mga kahombre ko, na binild sila, no, ng mga magulang nila ang kanilang mga anak na huwag kayong kakain ng isaw kasi masama yan sa health. Magkakaroon ka ng hepa. Diba? Usually, ganyan yung sinasabi ng ating mga magulang. Well, So, ako, may yung mga ganun, pag sinasabi ng mga gulo ng ganun, marami, yung mga bata na yun, hindi lumaki sa mga, di ba, alam mo yun, hindi lumaki sa hirap, hindi lumaki sa, hindi na pagdaanan yung pagkain mga ganito na alam mo yun, yung rich kid na tao ka, pagka ganyan, hindi ka kumakain ng mga ganitong klaseng pagkain, like isaw, mga barbecue, no? Di ba? So, yun. So, siguro nga, ang Bini is masasabi natin sila, rich kid, kaya ganun siguro, no? Hindi ko makain ng ganitong pagkain. hepa, di ba? Usually, ganyan yung sinasabi ng ating mga magulang. Well, ako, ganyan ang sinabi sa akin. Pero ang tigas pa rin ang bungo ko, kain pa rin ako ng kain. Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, hindi po masyadong maganda sa katawan natin ang isaw. Ang palagi. Dapat ito kakainin moderately. Yun. Hindi siya possible na kakainin mo siya daily. Yes. Pero Yun naman. minsan it's okay. Diba? Para mga kikiam, fishball, mga ganyan. Ako, mga kahombre ko, Tama. ang score na ibibigay ko sa isaw ay 80 out of 80. Oh. Anyway, mga kahombre ko, ang Same. ika-anim ay ang yema na binigyan nila ng 69.5 out of 80. Not too bad na tong score na to. Sa totoo lang. Wala na akong masasabi dito kasi Tulad nga, nung sinabi doon pa lang sa una sa Choknat, sa mga di ba, honey. So, kung matamis din kasi ang yema, baka, di ba, dahil din doon, no? 5 out of 80. Not too bad na tong score Oo na naman. to. Sa Taas totoo naman. lang. Wala na akong masasabi dito kasi kahit ako, I would give it a 69.5 out of 80. Ang ikapito po ay ang balot. Nako. Kung sa ay binigyan nila ito ng 53 out of 80. Ang baba. May dalawa pang nagbigay ng 0. Sa totoo lang, mga kahombre ko, tama Zero. din tong rating na to para sa akin. 53 out of 80. Ako, personally, Pilipino ko, pero hindi ako kumakain ng balot. Ayun Legit lang. yan. Pero, natutuwa akong panuurin ng misis ko na kumain ng balot. Kasi siya mahilig sa balot. Pero ako, no chance. Hindi talaga. Hindi ko kayang kainin yung sisiw. Oh my God, di ko talaga kaya, mga kahombre ko. Siguro, maximum sa balot, sinisip-sip ko yung sabaw, yung pula, tsaka yung bato. Yan. Gusto ko yan. Pero, yung sisiw, no chance. So, yung isang buong balot, hindi ko kayang kainin. Para sa akin, itong 53 out of 80 is good. Kasi, bakit ka mo, mga kahombre ko? Meron din pong mga tao na matataas ang kolesterol. Wala pong age yan, mga kahombre ko. Walang age yan. Kahit sino pwedeng tamaan ito, kahit yung mga taong mapapayat, may mga kolesterol yan, na mas nahihilo ka, konting kain mo lang ng balot, no? So, delikado to sa health. To tell you the truth, ang lakas po nitong maka-high blood. Kapag hindi mo nga, pag inaraw-araw mo nga, no, kapag palagi at malakas kang kumain. Pero para sa akin, balot, yan kumbaga na yan di ba? Pag kumakain ka nito, sabihin talaga Pinoy na Pinoy ka Parang ganun no. So para sa akin yung rate na yun, mababa yun. So siguro 75 ako dyan. Kung ako lang Kasi pag sinabing Pinoy, automatic balot, pang Pinoy talaga yan. Pinoy na Pinoy pagka kumakain ka ng balot. 'Di ba? So, yun nga, kung masama pag inaraw-araw, pag lagi-lagi or yung pagkain mo nito is maramihan yung bultuhan, yun talaga masama yun. Yeah, pero balot, Pinoy na Pinoy pag kumakain ka ng balot. Di ba? So, delikado to sa health. To tell you the truth, ang lakas po nitong maka-high blood. Malay nyo, sa mga pamilya nila kung saan sila lumaki, pinagbabawal ng pamilya nila na kumain sila ng balot Rich dahil kid sa nga. masamang naging experience ng mga pamilya nila sa pagkain nila ng balot. So, maaaring yan ang tumanim sa isip nila. Kaya hindi sila kahit kailan kumain ng balot. So, hindi talaga sila dumaan sa
So, wala akong idea sa Bini kung ano yung buhay nila. Pero sa mga rate nila sa mga pagkain pinapakita rito, siguro ano sila talagang laki sa yaman, talagang ano, hindi sila dumaan sa ano, sa ganitong pinagdaanan ng karamihang, 'di ba, yung mga mahihirap na. Yung mga ganyong mga pagkain, ako po. Ay nako, yun. Sa Let's isip go. nila, kaya hindi sila kahit kailan kumain ng balot. Tinry nila, but no chance, hindi nila kaya. Ikawalo ay ang dugo o Betamax na Yun. binigyan nila ng 17.5. May isang 0 at isang Baba. negative 5. So dugo o Betamax, ako mga kahombre ko, 100 ako dito sa ganito. Kasi gustong gusto ko po ang dugo o Betamax. Pero sila, hindi nila talaga trip ang Betamax. Halata naman. So kung ako man mag-rate diyan, siguro mga 70. Doon. Kasi hindi rin maganda na kumain ka palagi din ito at ng maramihan nga po, ano. Kasi yung iba nito, yung pagkakagawa, hindi ganoon kapulidong malinis talaga. O Betamax. Pero sila, hindi nila talaga trip ang Betamax. Halata naman. Maaaring for religious belief, Yun, pwede kaya yun. nila ayaw kumain ng dugo or Betamax, which is very, very respectable, no? Or else, choice din talaga nila na hindi kumain ng dugo or Betamax. Pero as a Filipino, ganun ulit ang rating ko. Nasa 80% ng mga Pilipino, at kasama na rin po ito sa culture natin, na kumakain ng Betamax at dugo. Siguro mga 20% lang ang hindi kumakain. And usually, yung mga hindi kumakain ng mga ganito ay mga elite na tao. Yung mga mayayaman na ayaw talagang kumain ng ganito kasi delikado sa health nila, health conscious. Ang ikasyam ay Mamon. At Mamon. binigyan nila ito ng 68 out of 80. Baba talaga nila Tandaan magbigay kasi ng natin, rate. mga kahombre ko, na marami din Bini. Hindi naman sila ilang piraso lang. So, syempre, kung ilan man sila, ganun karami yung mga utak nila. So, it's not gonna happen na magkakaroon talaga ng 100 out of 100. Walang ganun. Napakahirap nun, mga kahombre ko. Kasi iba't iba pong tao yung mga involved dyan or yung nandyan, yung tinatanong. So, hindi siya ganun kadali na ma-perfect, no? Grabe, mahirap i-perfecto. Ikasampu naman ay ang turon na binigyan nila ng 70 out of 80. Pero sa akin, no, Mamon, masarap yun eh. Di ba? Perfecto. Ikasampu naman ay ang turon. Nako, turon, Pinoy na na Pinoy. binigyan nila ng 70 out of 80. Ito, turon, hindi siya makatotohanan para sa 70 out of 80 is BS. Ito, turon, grabe na to, mga kahombre ko. Dapat to 80 out of 80 Yes, para sa akin. oo, So, naman. ito, may halo na tong kaartihan para sa akin. Ako, ang boto ko sa turon, 95 out of 80. Sobra. Sagad, This is no? super perfect, mga kahombre. Kahit, para sa akin niya, 100% talaga na yan eh. Kasi yun, turon talagang ano yan, ako po. Bata pa kami, yan talaga yung pinamimerienda sa amin ng aming mga magulang. Sarap yan, turon. Pagka kasi ito may ganto ka sa hapag, parang ano eh. Alam mo yung ano, yung andyan yung nagtitipid. Tsaka talagang walang, talagang ano, yung napagdaanan mo talaga yung ano, hirap ka na sa buhay na parang hindi kasi yung mga sinasabi ko nga na parang siguro dahil nga sa yung Bini is hindi dumaan sa ganitong sitwasyon ng kabuhayan tulad sa amin na parang, kaya siguro ano, angat talaga sila sa buhay, kaya gano'n sila mag-rate sa mga pagkain ganito. No? 95 out of 80. Sobra. This is super perfect, mga kahombre ko. Turo, napakasarap. Ang ikalabing isa Taho. ay ang taho na binigyan nila ng 65 out of 80. Mga kahombre ko, Baba din. taho 65 out of 80. This is BS2. Matinding kaartihan na po ito kasi healthy food na tong taho. Hindi ko alam paano kaartihan. nangyari na 65 out of 80 lang ang binigay nila sa taho. Grabe magbigay Hindi ng to rate. katanggap-tanggap Tama. ulit para Tama. sa para sa akin, kaartihan to. Okay? Kaartihan. Yan ang totoo. Para sa akin, 100 out of 80 to kung diba? meron mang 100. Anyway, ano ba Grabe. ang mga comments sa nasabing video? Hindi rin maiwasan ng mga netizens na Hindi kayo, mga madam sir ng mga repa, no? Taho, i-rate mo ng ganun. Bakit? Dahil matamis? Yeah? Dahil nilalako-lako lang ng mga vendor, mga ganun. 'Di ba? Taho, sarap kaya niyan. So, kung di ka dumaan sa pagkabata na talagang bata ka na mahilig sa mga ganito pagkain, baka talagang hindi ka talaga hindi mo talaga magugustuhan. 'Yun, ganun lang. ang mga comments sa nasabing video, hindi rin maiwasan ng mga netizens na magbigay komento dito. Ayan. Feeling K-pop sis. Ooh. Half Filipino, half Ampota.
Sarkasm ba to? Sa dinami-dami ng naging issue, dito lang ako na-disappoint ng malala sa inyo. Let's go, Bini. Let's go home. Let's go! Trying Filipino snacks PSP yun, na para bang hindi sila Pinoy? Bini, punta kayo sa Pilipinas. Next title, Bini learned Tagalog for the first time. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Oh my God, mga kaombre ko. Yun po ang pinakamatindi. May point to kasi if I'm not mistaken, hindi Filipino channel yung pinuntahan nila. No? So, this is perfect. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Biruin mo sarili mong bansa, ano yung sariling pagkain ng bansa mo, nire-rate mo ng ganong kababa. So parang pinakita mo dun sa mga tao dun sa bansang kung saan sa bansa na yon na pinuntahan nyo para i-rate yung pagkain Pinoy. Tapos ano yung pagkain nyo yan? Ba't ganyan nyo i-rate, di ba? Ba't ganyan mo i-rate ang baba naman? Sabihin, ano ka talagang hindi ka pusong Pinoy. Hindi ka kumakain, hindi nyo hilig kumain ng pagkain Pinoy. Ba't ganun? Dapat Pilipino kayo, dapat i-rate nyo yung mismong sariling sa inyo na pagkain talagang galing sa inyo is talagang mas angat, 'di ba? Dapat ganun, hindi yung parang mismong pagkain nyo sa bansa nyo. Iba, parang inaano mo yung parang anong tawag sa ganun? Yung parang minamaliit mo yung ganun pagkain Pinoy ay okay yan. Mas 'di ba? Parang parang sa salita, no? Sa lingwahe, no? Yeah, wala kang pagmamahal sa sariling wika, parang ganun, no? So di ka Pinoy. Ganun. Is perfect. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Sobrang dami rin mga kahombre ko na tumatangkilik sa Filipino foods na mga foreigners. Oh, di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang tatay ko foreigner pero kumakain niya ng kung ano-anong Filipino food. Ang weird lang talaga na makakita ng mga Pilipino na hindi kinakain ang kanilang pagkain. Yun. Parang ang weird para sa pero yes, meron talagang ganon. May tao talagang ganon, mga kahombre ko. Okay? Tulad sa life, o sa mga tropa mo, merong KJ. Ganon din sa bawat Pilipino. Normal lang naman yon. Pero ito, may matalino tayong comment. There's a big difference between being honest and being disrespectful. Oh my God. Hindi ka naman pinipilit na kainin lahat. Not every Filipino even likes dinuguan, isaw, or hopya. Tama, mga kahombre ko. But if you're on a platform meant to showcase Filipino food, lalo na kung ikaw mismo ay Pinoy, the least you can do is show some respect. Oh my. Yung nagkikim-kim ng reaction, okay pa. Pero kung puro pamimilipit, pandidiri at pagtawa ang peg nyo, it's not just about personal taste anymore. It gives the impression na nakakahiya ang sariling pagkain nating Pinoy. Oh, diba? Representation matters. And when you're in front of camera, your attitude speaks louder than your words. Hindi lang panlasang pinapakita mo, kundi kung gaano ka ka-proud sa sarili mong culture. Oh my God! This is some real talk, mga kahombre ko. Talaga. Ang fandom naman ng Bini ay nagawang protektahan ang kanilang mga iniidolo. I love how they are so genuine in their ratings. Very honest. I will rate the eaters a 10 out of 10. The authenticity is really there. No need to pretend that they like a certain food for the sake of judgmental viewers. Simple lang naman yan. Porket Pinoy ka ba, dapat lahat ng Pinoy street foods kakainin mo o tikman mo. May mga tao na kumakain ng ganung pagkain at may mga tao din na di sanay o di talaga kumakain ng ganon. Just respect it. Huwag mong itulad siya o sila sa'yo. Bagkus magkaiba kayo at may kanya-kanyang taste buds ang bawat isa. Sikat na talaga ang Bini. Konting galaw lang nila na di umaayon sa kagustuhan ng iba, issue at bash na. This is unreasonable issue. Kahit anong bashing pa yan, may mga blessings pa rin na dumadating sa kanila. Kaya never silang magpo-fall down. This is part of God's plan. May purpose sila. Kaya kahit anong bash at paninira, patuloy pa rin na pinagpapala at umaangat. Bashers and haters are never pleased. Wow. Kapag Bini, content, sumusugod palagi ang mga bashers na palamunin. Habang kinakarir nyo ang pagiging bashers, mas lalo kayong lalagapak pababa. Hindi kayo aahon. Kung mahirap kayo, mas lalo kayo maghihirap while ang Bini bine-bless ni Lord. I appreciate how honest Bini are when rating the food.
They don't feel the need to pretend to like something. As a Filipino myself, I have to admit, I'm not a fan of balot, Yan. Betamax, or isaw Hindi rin either. siya- So, ano ba sa tingin ko to, mga kahombre ko? Personal comment ko, no? Ako bilang half Filipino and half Sri Lankan, no? I feel bad about this. Kasi tama yung unang comment, no? Na dapat man lang nagpakita ka ng respeto. Kasi iyan na yung perfect platform dahil foreign platform yan, no? Para Tama. Tangkilikin Tama, mo tama. at Yun yung- ipakita mo man lang. Tama nga yung sinabi ko kanina, di ba? Total, andun na yun eh. Tumaga, yung mga viewers ng mga nandun ng channel na yon is hindi talaga mga Pilipino. Totally lahat, no? So, andun yung mga ibang mga country na ibang mga bansang nanonood doon. 'Di ba? So, anong isipin ng mga tao na gano'n, no? Sarili mong bansa, sarili mong pagkain ng bansa is ganyan yung pinapakita nyo, no? So, paano pa kaya kami na hindi kami mga Pilipino, no? Tapos i-rate namin yung pagkain nyo, no? Na pagkain ng nyo, mga Pinoy, no? So, mas lalo na kami, mas mababa yung rate namin sa lahat na yan. 'Di ba? Kasi nga hindi na mga totally kumakain yan. Pero kay bilang Pinoy dapat, 'di ba? Mas kung magano lang sana, no? Diba? Parang pinrotektahan nyo, no, yung pagkaing Pinoy. Since nandiyan na rin lang naman kayo. 'Di ba? Dapat ganun yung ginawa na lang nila. Foreign platform yan, no? Para tangkilikin mo at ipakita mo man lang sa mundo na masarap ang pagkain Pilipino. Oh, Kasi diba? Tama. parang nandidiri ka pa 'di ba, sa street foods ng ayan. Pinoy. Kung mapapansin niyo mga kahombre ko, yung mga Indian, no, na Yeah. ang tindi ng pagtatanggol nila sa kanilang Yan. mga street food, kahit pinapaan nila, binibibig nila o kung tinetengan nila yung mga pagkain nila, it doesn't matter. They still love and respect their food, their culture, their traditions. Nakikita nyo naman sa comment section na ikipaglaban ng mga Indiano dyan. Sa totoo lang mga kahombre ko, ang street foods ng Filipino, hindi tulad ng gano'n na ang dugyot-dugyot. Oo Kahit naman, paano ang layo. naman, mga kahombre ko, malinis naman ang Filipino Oo. food. And I really trust Filipino street foods. Kasi sa totoo lang, yan din na nagpakain sa akin, lalo na nung panahon na walang-wala ako. Yes. Ngayon, mga kahombre ko, saludo ako sa mga foreigners na pumupunta dito na tinatry ang ating street foods. And they actually like it. It's just super weird na paano nangyari yon na even yung pronunciation, kung mapapansin nyo, ng mga pagkain natin, inaartehan nila, no? Ang arte ng pronunciations nila. Why, man? Be proud of Kumbaga yung kada subo nila ng ano, no? Parang kakaiba yung mga mukha nila, yung expression ng mga mukha nila talagang. Alam mo, andun yung pandidiri. Actually, hindi ko pa napapanood pero nakikita ko sa mga thumbnail ng mga nakikita ko na lumalabas na video about dito nga po sa Bini na yun tungkol sa pagkain nila at pag-rate nila ng pagkain Pinoy, no? So, nakikita ko yung mga expression ng mga mukha nila. Parang ganun sila, oh. Parang, di ba? Parang ano, ganun. Dirindiri kayo. Para kayong mga ano, di ba? Ay, nako. Let's go. ang arte ng pronunciations nila. Why, man? Be proud of who you are. Huwag kayong magpakapeke sa sarili nyo. Ha? Pilipinong-Pilipino mga itsura nyo. Kahit anong gawin nyo, guys. Hindi kayo magiging Koreano, hindi kayo magiging Amerikano. Mahalin ang inyong sariling kultura. Yun. Sa totoo lang mga kombre ko, wala naman din kayong lulusutan eh. Pilipino ka eh. Wala kang choice. Eh di kung ganun, mahalin mo na lang ang sarili mong bansa. Mahalin mo na lang ang iyong sariling kultura, tradisyon. Yakapin mo na lang. Wala ka din naman magiging choice eh. Alam nga namang gawin mo, kunwari tulad ng Bini, sa pagkakataon na ito, no? Ganyan silang kaarte. Hopefully, kayo, mga kahombre ko, wag. Because third world country na nga ang bansa na ito. Kahit ba naman kayo, tatalikuran nyo ang ating pagiging Pilipino. Huwag naman ganon. Masaklap na yan, mga kahombre ko. Kumbaga, wala pang ang gyera, sumanib na kayo sa kalaban natin. Grabe naman yan. Huwag naman ganon. Mahalin naman natin ang ating sariling bayan at ang ating sariling mga pride. Di ba? Proud. Mahalaga yon. Pride, Kung Pinoy, sinigang, Pinoy pride. ang pangalan ng pagkain, sinigang ang sabihin nyo. Huwag sinigeng. Wag man. Wag Sinigeng. Putrages. Napanood ko sila eh. Grabe, even yung Sinigeng. pangalan ng sarili mong pagkain na Tagalog, no?
iniiba mo rin yung accent. Ay? Ba't naman ganun? Do not ganun? please yung ibang lahi. Kung ano yung pronunciation, ganun mo pa rin i-pronounce. Pilipino ka baliw ka ba? Pinoy ka, mahalin mo yung lingwahe. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ibang lahi. Pilipino ka, promise, trust. Pero, hindi ibig sabihin nun, mali na totally ang Bini. Kasi, sa isang banda, hindi naman lahat ng Pilipino gusto ang Filipino street foods. Yes. We are not talking about Filipino food delicacies. We are talking about Filipino street foods. Magkaiba po yan, mga kahombre ko. So, ang street foods, alam nyo naman, mga sobrang weird na mga pagkain. Siyempre, hindi lahat kumakain. Kahit Pilipino pa hindi kumakain. Yun naman. Tama Maaaring naman yung yun. iba, Tama naman. as I said before, religious belief o Yun. maaari din naman na nag-iingat sa katawan nila, sa kanilang health o health conscious lang talaga, ayaw kumain dahil para sa kanila madumi yun. Mostly po na mga gumagawa niyan yung mayayaman. Yun. Yung mapepera, yung mga elite. Samantalang Yun nga, di ba sinabi ko kanina, no? Sa mga ano sila talaga. Mga may kaya, di ba? May kaya sa buhay. Talagang mayayaman. Na hindi, ni minsan hindi bumaba sa sa kanilang mga sakyan para bumaba at kumain diyan sa mga kalsada, sa mga bangketa para tumusok ng kung ano-ano mga street foods diyan, no. Yun. So sila siguro yung gano'n yung mga mayayaman. Pero syempre kung bago kayo maman, talagang galing ka sa baba, isa pagdaanan mo yung pagkain ganito. So, sila talaga siguro is sila, lumaki silang or pinanganak silang mayaman or may kaya ganon. Okay. gumagawa niyan yung mayayaman, yung mapepera, yung mga elite. Samantalang yung karamihan ng Pilipino tinatangkilik at tatangkilikin pa hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay ang Filipino street foods. Real talk yan, mga kahombre ko. Kasi isa din po yan sa pantawid gutom ng bawat isa sa atin. Tama. Para sa akin, mga kahombre ko, kayo na ang magdesisyon kung sino nga ba ang tama o kung sino nga ba ang mali. Para sa akin, kailangan lang nating mag-middle kasi hindi tayo pwedeng bias sa ating content. Yeah. Yun lang ang sa akin. Pero Nice, ako, nice. Baka gagawin I sa really love Filipino street foods. Yes. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina niyo. Uy! Kakat ko na. Nagmura si Okay yan, so Bini nilahit-lahit ang mga Pinoy foods like natin. Okay. Yan, so mga madam sir, mga repa, no? Anong palagay nyo dito, no? Anong masasabi nyo dito sa pinanood natin, no? Ayan, so para sa akin sa akin lang to Syempre, iba yung mga natin about sa pagkain Para sa akin, syempre hindi naman kami mayaman, hindi kami may kayang tao. Lumaki kami sa sa gantong estado ng buhay na sakto lang, no? Nakakain na ng 3 beses, minsan 2 beses lang sa isang araw, ganun, 'di ba? So yun, para sa akin yung lahat ng pinakitang pagkain dito, pero lang talaga dun sa hopyang baboy. Talagang yung rate ko rin talaga mababa. Hindi ko talaga siya gusto rin. Tulad yan sinabi ni Makagago, what's up, man, no? Talagang ang dry nun pag kinakain. Pero yung hopyang tipas, yung tipas ba yun, yung manipis, yung flat na bilog, yun, okay sa akin yun. Okay? So bukod doon, the rest, lahat gusto ko nang i-rate, matataas yun. So more than 70, 70 over 80. Ganun, no? Mga ganun yung rate ko ron sa lahat na yun. Okay, so kayo mga madam sir, no? Sabi niya rito. Okay din naman. So kung talagang ang Bini is talaga namang walang karanasan sa pagkain ng gano'n, sa kanila na yun. Pero ang kasi doon, yung pagka-subo nila ng pagkain or pagtikim nila is parang merong halong pang iiw, di ba? Gumagana na pang didire. So hindi ko pa napanood yung pinakang totaling video nun kung saan nanggaling yung mga clip na to. So wala akong idea. Pero doon nga sinabi ko kanina, no, yung mga thumbnail na nakikita ko sa mga lumalabas na video about dito is talagang iba yung itsura nila. Iba talaga itsura nila. Andun yung parang diring-dire kumbaga, no, sa madaling salita. Real talk, no. Yun yung nakikita ko sa kanila. Parang diring-dire talaga sila sa pagkaing Pinoy. Street foods nga po. Okay? Yan, so tuloy sinabi ni Makagago, what's up, man? So, yun. Wala tayong, hindi kailangan maging bias sa diba? So hindi porke fan or sinusuportahan mo to or sinusuportahan mo yung iba is ganun natin silang husgahan. So pero para sa akin, dapat tangkilikin ang sariling atin. Yun lang.
Okay, so maraming salamat sa inyo lahat mga madam sir sa panonood ng aking video upload na to. So kita-kits ulit tayo sa mga sunod na upload. And then once again, Dogs TV, muli nagsasabing peace, I'm out. Ingat kayo palagi. God bless all. Bye-bye.